Panatilihin po natin ang kasagraduhan ng sakramento ng kasal, lalo na yung mga kumukuha ng picture. Ingatan natin, hindi natin mag-disturb ang ritual ng kasal. Magsimula na po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Ang misang ito, inialay natin para kay Jonathan at kay Mary Grace sa kanilang pagpapalitan ng mamahalan. Manalangin tayo na hanggang sa dulo madala nila ang hamon ng sakramento ng matrimonyo. Tayo rin na nandito ngayon, patuloy tayong humingi ng awa at tayo rin ay patuloy magmahal sa bawat isa. Bago natin simulan ang ating banal na misa, humingi muna tayo ng awa sa Diyos kung saan nagagaling ang pagmamahalan at pag-ibig. Hingin natin na puspusin si Jonathan, si Mary Grace ng pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa kanilang magiging supreme. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na bigla ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin para kina Jonathan at Mary Grace. Ngayon sila'y pinagbubuklod sa harap ng iyong bandana. Kukupin mo sila at lukuban upang maging matibay ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng Kristo sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilbi po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Magsigayo po ang lahat. Diyos ay pag-ibig na tunay, kaya't tayo'y magmahalan at siya'y ating tularan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula ay nilalang sila na may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, napakalaki ng hamon para kay Jonathan at Mary Grace ang ating Word of God. No? Sa una, narinig ninyo mula sa aklat ng Genesis, binigyan ng napakarami si Adan. Di siya masaya, di siya kontento. Pero nung binigay na yung babae, yung huli na nilikha, napakasaya niya, yung kasiyahan nasa kanya, no? Ibig sabihin, ang lalaki at babae ay iisang pinanggalingan, no? At yun din ang ating pinagninilayan ngayong hapon sa Ebanghelyo. Nagtanong sila kay Jesus, may dahilan ba para hiwalayan ng lalaki ang babae o ang babae ang lalaki? No, nakakaanong tanong. No, para kasi ngayon fashionable to break away with your wife and husband. Kaya may mga anak, nag-iisip tayo, hindi porke nginitian ka, nag-kiss sa'yo, nag-flying kiss, yun na yung forever mo. More than that. More than that. More than that. Oh, parang napakadali makipaghiwalay pagkatapos magpakasal. Kung hindi na ayos
kung hindi na naaayon, yung bang pinag-uusapan natin, ang grasya ng matrimonyo, kung hindi mo na gusto, kung hindi na swak, ibabalik na sa pamilya. Kaya meron tayong stages na tinatanong, nung nanliligaw ka ba, nakilala mo ba siya? Nung nililigawan mo ba, nakita mo na ba yung ugali niya? Diba? Kaya minsan, magaling tayo magtago, lumalabas na lamang pag kinasal na yung totoong mukha. Adik pala, ba? Sugarol, violente sa mga babae, lumalabas. Bakit hindi nakikita? Nako, pupunta pa tayo rito, babasbasan pa natin. Ibig sabihin, nagkamali si Father. Nagkamali ba talaga ang simbahan? O hindi tayo nag-isip? Hindi natin tiningnan ng mabuti. Kaya napakaganda ng tanong kay Jesus may dahilan ba para hiwalayan mo si Jonathan o si Mary Grace? Marami talagang dahilan kung gugustuhin mo kahit pagkatapos itong kasal. Diba? Pero alam nyo, pag pumunta kayo sa opisina ko, kasi ako magsisimula pipirma ako doon sa notice of annulment, hindi po ako pumipirma. Magalit na kayo sa akin, kasuhan nyo ako, hindi po ako pipirma ng annulment. Nag-uumpisa po dyan sa opisina. Maraming karanasan na po ako. Pinag-irapan ako, binagsakan ako ng libro. Di po ako pipirma. Kasi pinag-isipan natin Diba? Nag-isip ka Ang tanda-tanda mo na, 26, 30. Then after 6 years, sasabihin mo lang, ayoko na, quits na tayo. Marami talagang dahilan kung lalagyan mo ng dahilan. Una, pera. Diba? Personalidad. Number 3, yung tinatawag natin mga vices. Sugarol, adik, lasinggero, hindi nagpakita, nagpakyut sa babae. Ito namang babae, kala niya, dream boy niya. Ayun, pagkatapos ng 1 year, lumabas yung totoong dragon. Hihingi ba tayo? Nagkamali ba tayo? Diba? Kaya, napakahalaga ng tinatawag na courtship. Huwag po tayo magkwentuhan sa loob ng misa. Nagmimisa po tayo. Mutin po tayo ng mas. Pakisabi nga doon sa 3 lalaki na nagmimisa tayo. Umattend muna po tayo ng misa. Huwag po tayo magkwentuhan. Hindi po ito program. Sagrado po. Pinagdadasal natin si Jonathan at saka si Mary Grace na umabot sila bandang huli. Samahan ng Diyos. Hindi po ito pa-picture-picture lang po Hindi lang po ito kainan. Nagdadasal tayo na huwag silang maghiwalay. Na maging mabuti silang pamilya. Na alagaan nila yung mga anak nila. Yun ang pinagdadasal natin. Hinihingi natin yung grasya. Kaya Jonathan at Mary Grace sa tanong na, meron bang dahilan? Tinanong si Jesus meron bang dahilan? Maraming dahilan. Kung magbibigay ka, kung gusto mo talaga sirain yung pamilya, maraming dahilan. Pero bakit yung iba? Tanungin niyo yung mga ninong at ninang ninyo, yung mga magulang ninyo. Bakit umabot sila ng 40? Bakit umabot sila ng 30? Diba?
Kasi hindi nila nakalimutan ang pananampalataya, hindi nila nakalimutan yung oras na lumuhod sila sa harap ng Diyos at nangako na mamahalin kita, na ibibigay ko ang aking sarili sa iyo. Pinanindigan nila. Kahit mahirap, kahit gumagapangan, patuloy pa rin dahil mahal nila at ang isa't isa. At nandun ang Diyos na gumagabay. Alam nyo, ang pag-ibig ngayon masyado ng fragile, madaling mapunit, madaling mawarak. Ang tinitingnan lang kasi yung ganda, yung make-up, yung pabango, hindi na tumitingin dun sa puso ng tao. Mahal ba talaga ako nito? Kaya pagkatapos nito, Jonathan at Mary Grace, wala tayong dahilan para kayo'y maghiwalay. Sinabi ni Jesus, iiwan nyo ang inyong ama't ina, magsasama kayo, magiging isa kayo, babasbasan kayo ng simbahan. Kaya nung sabi, huwag sana paghiwalayin. No? Maraming tao ngayon na ganyan. Paghiwalayin, isulong ang divorce bill. Naku po. Ano kaya mangyayari sa mga anak natin? Sa mga anak ninyo? Diyos ko, kung wala ang tatay, wala ang nanay, sandamakmak na mga anak, pero mga magulang walang tahanan. Diba? Kaya Jonathan at Mary Grace, napakaseryoso ng pagpunta nyo rito. Hindi ito biro. Ready na ba kayo, Jonathan at Mary Grace? Through thick and thin, sa hirap at ginawa, dadasalin natin. Nandiyan ka, Mary Grace. Nandiyan ka, Jonathan. Mangangako ka, hindi kita iiwan. Wow! Sana umabot kayo ng 25, 40, 50. Pakita nyo sa amin na mali yung sinasabi ng mga ibang tao. Father, papel lang yung kasal. Wow! Narinig nyo rin, ano? Papel lang yung kasal na yan. Wow! Grasya ng Diyos ito. Hindi ito papel. Grasya. Kaya huwag aalisin ng Diyos si Kristo sa pamumuhay nyo. Dalhin lagi, huwag kalimutan. At sa tuwing may problema, sama-sama tayo, kayong dalawa. Bumalik kayo rito sa simbahan kung saan kayo nagpakasal. Pray, pray. At pagkatapos ng araw, sana kahit nag-away, pwede mo pa rin sabihin, I love you, sorry na. Ang sarap pakinggan. Ba? Naaayos yung pagsasama. Diba? Kasi ang mahalaga sa simbahan, hindi lang kayo, Jonathan at Mary Grace, yung mga bata. Yung mga bata. Mga bata. Ba? Nung ako'y na-assign sa school, sino ba ang laging pinapatawag sa principal's office? Yung mga anak na naghiwalay na ang mga mag-asawa. Tawagin mo ang nanay mo. Alam niyo kung sino pinapadala? Ang katulong. Anong alam ng katulong sa pagpapalaki sa bata? Kaya yun ang problema natin, Jonathan at Mary Grace. Huwag na tayong tumagdad. Kung nagmamahalan kayo, nagmamahalan. Kung hindi kayo ready, pwede naman natin gawin ito, ituloy. Thanksgiving Mass na lang natin. Baka gusto niyo pa mag-recollection. 1 taon pa, Father. Okay lang ako. Pero kung ready na ba kayo, Jonathan? Mahal na mahal mo talaga si Mary Grace? Mary Grace? Mahal na mahal mo talaga.
Mary Grace, hanggang dito ang ngiti, oh. No? Talagang love na love niya si Jonathan. Very nice. Oh, very nice. Yan ang gusto ko makita sa inyo. Ha? No, in spite ng difficulty, nahihirapan, nandyan si Kristo at kay Kristo nandyan ang pagmamahal. Mag-ano na tayo, ha? Pupunta na tayo sa pag-iisang dibdib. Inaanyayahan po ang mga magsisindi ng kandila, maaari na pong sindihan ang mga kandila. Inaanyayahan din po ang mga magulang ni Jonathan at Mary Grace kasama ang mga principal sponsors dito po sa harapan. Jonathan, Mary Grace, natayo kayo. Minamahal kong Jonathan at Mary Grace sa binyag at kumpil na kaisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisama sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon ay kusang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanan at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga sponsors at witnesses, mga kapatid na natitipon ngayon, manalangin tayo para kina Jonathan at Mary Grace at bukas palad tayo sila'y tanggapin bilang mga nagkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Magsusuri tayo. Ha? Pakilakas ng boses. Lagay muna natin yung flower dito. Lapit kayong dalawa rito. Closer sa akin. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Mary Grace, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisa ng dibdib si Jonathan na iyong pagkamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Jonathan, bukal ba sa iyong loob ang inyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Grace na iyong pagkamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayong dalawa, Jonathan at Mary Grace, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila'y inyong palakihin bilang mabubuting mga Kristiyano? Punta na tayo sa pagtitipan. Minamahal kong Mary Grace at Jonathan, sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang inyong mitiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Harap kayo sa isa't isa while holding hands. Ha? Tingin po tayo sa mga mata. Ha? Tingnan natin yung mga mata. Ha? Mary Grace,
Sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jonathan na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Jonathan, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay? Opo, Father. Wala pa. Ulitin. Sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Mary Grace na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Magdadasal kayo, ha? Lakasan niyo. Ama namin, kami po ay inyong lobing magkaisa ng kaloob at damdamin mula noon sa kaganiwan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at pinapasasa ang pagkataling puso ng inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. I-bless po natin ang inyong aras at singsing. Nasaan sila? Yung singsing at aras. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Ama naming mawain, paspasan mo't kupkupin ang inyong mga lingkod na si Jonathan at Mary Grace. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan, sinasagisag ng mga aras na ito sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Inlog namin ito sa ngalan ng pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasat mo't lingapin ang inyong mga lingkod, si Jonathan at Mary Grace. Pagindapati mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at wagas na maliw na katapatan sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mary Grace, kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Jonathan, kailan may di kita pagtataksilan? Isuot mo ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Mary Grace, kailan may di kita pababayaan. Inilalaga ko sa iyo itong aking mga aras, na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo, at ng ating magiging mga anak, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ito at nangangako akong maging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mga magulang, ninong at ninang, maaari na po kayong bumalik sa inyong kinauupuan. Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Jonathan at Mary Grace, tayo para sa panalangin, para sa inyo at ng community. Ang ating isasagot, isinasamo namin kami iyong dinggin. Ulitin natin. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa buong Kristiyanong sambayanan, upang ito ay umunlad sa pagpapakasakit araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang lahat ay makatulong sa pamumuhay na walang ligalig, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para kina Jonathan at Mary Grace, na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib, upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Jonathan at Mary Grace ay pagpalain sa buklod ng tipan, gaya ng pagpapabanal ni Kristo sa ikinasal sa Cana, Galilea, na pinangyarihan ng kanyang unang kababalaghan. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa lahat ng mga tahanan, upang loobin ng Panginoon ang pamamayani ng kapayapaan sa mga anak at sa kanilang mga magulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa lahat ng mga kapatid nating yumao sa kabilang buhay, upang sila'y lumigaya sa tingin ng pag-iisang dibdib ni Kristo sa simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Sinasamo namin kami iyong dinggin. Lahat ng ito hinihiling natin sa ngalan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo po. Jonathan, Mary Grace, luluhod kayo. Inaanyayahan po ang mga maglalagay ng belo, maaari na pong ilagay ang belo. Inaanyayahan din po ang mga maglalagay ng kordon, maaari na rin pong ilagay ang kordon.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, pagindapatin mo ang tanggapin ng aming mga alay, ni kalulugod naming ihain, ni pinagbubuklod mo sina Jonathan at Mary Grace, itaguyod mo sa iyong dakilang pag-ibig, ang niloob mo magkaisa sa banal na tupan ng pag-iisang dibdib sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo at sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipang sa sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay. Ang pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbuklod mo ang mga magsing-ibig upang sa pagsasama habang panahon na ilahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banaling o ang bukalang tanang babanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami na nagsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay bubuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Elias naming obispo at ang kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mga Birhen Maria, na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol, San Francisco de Assis, San Pedro Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwan naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng panagpapuri sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Magdasal tayo sa Diyos na ibigay yung grasya na nararapat
kila Jonathan at Mary Grace sa kanilang pagsasama sa panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami nipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Jonathan at Mary Grace, sa puntong ito magdadasal tayo, tinatawag na nuptial blessing. Manalangin tayo para sa dalawang ito, Jonathan at Mary Grace, na abutin nila yung panghabang buhay na pagtitipan. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki, babae, iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay may sa katuparan ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mo sa pamumuhay na mag-asawa sa pagmamahalan ay mapanaanan ang tutang ng iyong paghiram ng iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang ipinahihiwatig mong lupusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hinihiling namin na sina Jonathan at Mary Grace ay gawaran mo ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mo sa pagsasama nila habang buhay, kanila na pagsaluhan ang pag-ibig mong bigay at sa isa't isa kanilang maipamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubukin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mo mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Mary Grace upang bilang asawa ni Jonathan, bilang ina na magiging anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Ngayon din naman, pangunahan mo ang iyong pagbabasbas ang lalaking ito na si Jonathan upang kanyang magkapanang marapat ang tungkulin ng may asawang matapat ni Mary Grace at amang maaasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagtulog sa iyong hatag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na walang wakas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay ibigay natin sa bawat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, mapalat ang hinanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa mga nais tumanggap ng komunyon, pumila lang po tayo ng maayos sa dalawang linya po at gawin po nating row by row.
Muli pong inaanyayahan ang mga naglagay ng kordon, maaari na pong alisin ang kordon. Gayon din po ang mga naglagay ng belo, maaari na rin pong alisin ang belo. Magsitayo na po ang lahat. Jonathan at Mary Grace, maaari na kayong tumayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinagindapat magsalo sa haing nagbibigay buhay ay nakikiusap para kina Jonathan at Mary Grace na iyong pinag-isang puso sa banal na sakramento ng kasal. Ang iyong katapatan ay panatilihin mo sa kanila nang sa bawat kapwa ay kanilang maipakilala na totoong maaasahan ka sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mary Grace, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging buting may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Jonathan, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, pinabanal kayo, Jonathan at Mary Grace. Sana habang buhay din ang pagmamahalan ninyo. Salamat sa Diyos.
So, and now we are done to our ceremony. Let's proceed to the photo opportunity.